Yung good day mga kajugol, so meron tayong adventure ngayong araw. Meron tayong adventure na kotse. Hindi, joke lang. Ano yan? May pipick upin tayo ngayon na tab. Ayan, binili natin sa City Hardware. Ayan, di ko alam kung alam nyo na kung anong gagawin natin. Pero ayan, samahan nyo kami ngayon. So, kung hindi naman kakasya yung pipick upin natin, nalagay natin siya sa taas. On the way na tayo mga boss sa City Hardware. Ayan, di tayo sponsored mga boss ha. Ayan, pupunta lang talaga tayo doon, tapos may binili tayong tab. Nung una, yung napuntahan namin City Hardware, wala silang ganun. At then ngayon, dito sa Pulilan, Bulacan, meron pala dito sa Pulilan, Bulacan. Yun, hindi nyo makikita kasi nasa ibang section yung item na yun. So, kailangan nyo pahanap dun sa staff. Actually, yung staff din dun sa Pulilan, hindi nila kaagad nakita. Tapos, nagtingin-tingin kami, and then maya-maya, nung paalis na kami, nakita lang ng staff, ay, ayun pala, nasa taas. So, ayan, dito na tayo mga boss sa City Hardware. So, ang gagawin namin, since bayad na yung item, dalawa lang naman yung kinuha natin eh. Dadaan na lang natin nung tatawagin ng misis ko yung yung pagbababa. Okay. Waiting na tayo guys, nandito ako sa parking nung City Hardware. So, kine-claim lang yung item. So, hopefully hindi tayo mapaalis. Dalawa lang yung kinuha namin. Ayan. Para mapag-isipan muna kung saan nilalagay, paplanuhin yung rack. Ayan. Marami na kasi yung nakitang rack niyan. Actually, yung dalawa na magkapatong na tabs. At saka naman side by side. Ayun yung tabs mga boss. Natin maisasakay. Natin kung magandang view to. Pila na lang siguro. Yan. Yun, gasya. Lang. Parang sinukat Yun. Thank you so much mga boss. Thank you boss ha. Yan, nagkasya mga boss. Yan, punta natin. Maluwag pa mga boss oh. Pwede pa madami. Pwede pa. Pwede ka na dyan. Kasya ka na dyan. Tara na. Yun. Ayan, ito na. Kasama na natin yung bago nating tab. Mabilis lang naman yung pauwi natin. Mga ilang minutes lang. Tapos ipapesta lang natin yung tab. So ngayong araw, magsusukatan lang muna tayo. Tapos don't worry yung susunod natin na episode para dito sa big tabs. Ayan, dalawa pa lang kasi sila. So gagawin muna tayo ng test kung paano natin siya i-mount ng tama. Ayan, anong filtration yung best sa kanya. Para syempre ayaw naman natin na napapagod tayo maglinis. Ayun. So kung malaki nga yung tab natin tapos di naman siya efficient linisin, tapos yung filtration niya hindi rin efficient, so wala ring sense, di ba? So yung filtration na magdadala dyan. Ayun. Tsaka syempre sayang yung tubig kung palit tayo ng palit. And then pwede naman natin ayusin ng tama yung filtration para yung chemicals na lang yung pa-flush out natin every time magwa-water change. Dito na tayo mga boss. Pauwi na tayo. Bababa na natin yung tabs. Malalaman kung kaya ko ito ibaba mag-isa. Kaya ko ba ito ibaba mag-isa? Ayan, buksan muna natin. Yan. Okay. Ayan, 2 piraso na lang kasi available sa kanila guys. Kaya yun lang yung nakuha natin. Ayan. So, kaya mabuha? Tulungan ako? Lapag muna. Dito. Ayan. Okay, goods. Try namin baba mga boss. Tayo nga natin man. Thumbnail. Kita ba tayo? Isa pa. Okay. Okay na mga boss. Ayan. So, ang gagawin natin dito ay tab kung saan man dito. Ayan. Siguro maaaring doon. Kaya lang bala ko kasi dito, aquarium rack. Ayan. So, baka sakaling dito sa side na to. Dito man, natin lagay. Ayan. Kasi ito, gagawin din tong rack eh. Pansamantagal lang siyang ganyan. Sayusin natin. Ayan. So, marami pang potential dito sa likod. Mas marami pa doon. So, tatry muna natin kung ano yung pwede nating i-set up para dito sa
Big tabs. Kasya ka dyan, mahal, no? Grabe, no? Ayan, at last meron na rin tayo yan. Ayan, so, ayan, shoutout sa mga tumulong sa ating magbuhat. And, doon nagtatapos yung video. Meron tayong kasunod na video kung paano natin to i-set up. Don't worry, filtration at saka explanation kung bakit yun yung filtration nito. Okay, yun lang. So, kita-kita tayo susunod na video, mga boss. Ito na pick up na natin ala CJ. Ito yung rack natin. Tapos ito yung tab. Ayan, kaway lang natin. So, bababa natin to ngayon. Okay. So, ito muna yung tab. Ito yung tab natin, mga boss. So, ito, ulitin ko, mabibili to sa City Hardware. Ayan, City Hardware. Yung kulay pula yung logo. Tapos, 2,700 to. Ayan, 260 liters na tab. So, limited lang yung stocks nito. At kahit nagpa-order kami, ang hirap kausapin ng customer service nila. So, nakadalawang linggo akong balik ng balik doon. Tumatawag ako sa contact number. Wala eh. Ayan, so dalawa lang nakuha namin. Pero okay lang din. Setup natin dito. Ayan, so lalagay natin dito yan. Ang dalawang stand. Mal, paano kaya? Pag ganun o pahaba? Pag ganun na lang? Ayan, so pa horizontal namin siya ilalagay dito para malaki yung space dito. Tsaka may space pa doon. Itong stand, gawa ni CJ. Ayan. Gawa ni CJ. Ngayon, meron siya dito. Pwedeng hawakan. Pero ano lang yan, para hindi mahulog yung tabs. Okay? Actually, mas maganda pala pag ano. Ayan. So, tingnan natin mamaya kung anong mas magandang orientation sa kanya. Ayan, kung naghahanap kayo ng magwe-welding dito sa Plaridel, ayan, si CJ, PM nyo na, nandyan, nakatag. Sa Facebook, ayan, nandun yung contact niya. CJ Olivero. So, kaya chat nyo ako sa Facebook, i-send ko sa inyo yung contact niya. Pati yung mga racks ko dati, siya rin yung gumawa nun, mga boss. Oo, magaling ako eh. Ito, nakabit na natin yung mga racks. Ayan. Ganda, mga boss. Ayan. So, bakit nga ba magkahiwalay sila? Kasi hindi pa natin alam kung ano yung kalalabasan nitong ano na to. Itong setup natin. So, hindi ako maka-order sa City Hardware, kaya dalawa lang. Okay na muna yan sa ngayon. Kasi hindi natin alam kung okay ba talaga mag-grow out sa ganito o kaya mas efficient, lalo na sa setup natin, yung ganito. Yung maraming 160 liters or 120 liters na tubs. So ito guys, gagawin natin to grow out, lalagyan natin sponge filter. So continue natin yung paggawa nito. Good day mga boss. So continuation ng vlog natin. So second day, kahapon kinuha natin tong mga tabs kala CJ. Tapos ngayon naman, ayusin na natin siya. So titingnan natin kung kaya natin i-set up to ngayon. Ayan. So ngayon, ang una natin gagawin ay ile-level. Syempre, ayan, para hindi masayang yung tab natin. Kasi kapag hindi level guys yung mga tabs nyo, tingnan nyo yung side effect nung hindi level Ayan. O, katulad ito, nakikita nyo, malaki yung space dito, pero mababa dun sa kabila. Ayun o, kakapraso lang. Kasi hindi siya level, di ba? So, masasayang yung space ng tab nyo. So, instead na mapuno nyo siya all throughout na ganong level, same level, kapag hindi level, merong malaking gap dito, tapos doon. Kasi ito, pababang ganun yan, pababa. Ayan. So, ganyan yung side effect. Ayan, since malaki yung tab natin, malaki yung effect nyan kapag hindi level yung tab natin, lalo sa pag ganito. Ayan. So, meron tayong level dito. Ayan. So, kailangan natin siyang itaas dito sa right side para gumit na yung bula. Ayan, para ma-level. So, kailangan natin ng kapraso. Ayan, malalaman mo na din kung ano yung, gaano kalaki yung kailangan mo idagdag para mag-level siya. Ayan, pero una sa lahat, since ito yung flat side nung ano natin, itong garahe, i-level muna natin siya dito. Ayan. So, luckily, ayan, level naman siya. Tapos ito rin. Okay. Level naman siya. So para sa akin good enough na yan para start natin yung kabila na lang ile-level natin. Ayan. So dito sa side na to, ayan, para sure lang tayo na pantay pala yung garahe natin. Ayan. So medyo hindi nga siya pantay.
Yan, pero at least nasa loob siya nung linya. Yan, kita nyo. Sa loob siya ng linya sa gitna. So para sa akin, okay na yan. Hindi na ganong kalaking kawalan yan. Ang mahalaga yung pag ganito. Yung itong side na to. Kasi ito talaga, pababa kasi itong garahe na to guys. Kasi para kapag ito kasi nakadesign to nung una na aquarium lahat ng laman. So sa dulo na lang na itong itong pagbuo ng fish room natin gagawing aquarium yan. Ayan, kaya dapat yung tubig pabagsak dito, papunta dun sa kanal. Ayan, may kanal tayo dun, di ba? So ganun siya nakadesign. Kaya kailangan natin ito i-level. Ayan. So ngayon, kailangan natin ng kapraso. Ayan. Meron ako nabili sa Shopee mga boss. Ayan, meron ako binili dito. Ang tawag dito, shims. Leveling shims, kaya lang maliliit eh. Ayan, ito, plastic nga lang to. Alam mo, plastic o goma. Ayan. So, ito yung ginagamit sa mga furniture. Ay, goma pala to mga boss. So, magagamit natin siya. Ayan. So, ang gusto ko sana, ganito kalapad. Ayan, kaya lang wala akong makita eh. Ayan, medyo may kamahalan din to kasi around 200 pesos to isang set na to eh. 10 piraso yata yan. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Pero ayan, so try natin to. Di uno yata to eh. At saka bumili rin nga pala ako ng paanong 1x1. So kakabit ko, nahanapin ko lang. Ito na mga boss, nahanap ko na yung paa. So ito ay paano nabibili sa Shopee. Ito yung dulo ng paa, rubber feet. Ayan, 1x1. Bibili nyo around 10 pesos yata o 5 pesos isa nito. So umili tayo ng medyo marami-rami kasi marami tayong lalagyan. Kaya lang yung mga aquarium doon sa kabila, hindi ko na malagyan kasi may aquarium na eh, mabigat eh. Ayan, so meron tayong pasobra. So kailangan natin ng 8 kasi ang total na paa ng ating mga stand ay 8. Ayan, and then kakabit ko to. Okay, so ayan. So ganito lang natin siya ilalagay mga boss. Ayan, hindi pa to yung pang level mga boss ha. Ano lang to, sa pinong paa. Ayan, tapos lalagyan natin to ng silicone para hindi pumasok yung tubig dyan. Okay, ayan, ganyan lang. Gagawin ko muna sa lahat. Nakikabit ko na yung mga paa mga boss. Ayan, medyo gumanda pala yung itsura niya nung nakakabitan ng paa. Oh, ha? Di ba? Okay, so may paa na siya. Ibig sabihin, mas naiiwasan natin yung kalawang, pero lalagyan ko pa din yan ng glue o kaya silicone dun sa gilid para hindi pasukin ng tubig. Ayan, baka kasi may makalusot na moisture doon, yun pa ang magdulot ng kalawang. Ayan, yun sa loob. Ayan, kadalasan kasi yun guys yung doon nagsisimula yung kalawang, hindi sa labas. Lalo na doon sa mga well painted. Ayan, yun naman yung kalaban. Okay, ngayon ile-level na natin ulit. Ayan, so okay pa rin naman. Ito. Okay, so ang next step natin, lagyan yung shims. Okay, so papantay, ile-level natin sila para pantay talaga. Okay, so balikan natin yung mga rubber shims natin. Yung shims ay S-H-I-M-S. Ayan, shims. Nakita nyo ano siya, paslant. Kasi di ba paslant yung lalagyan natin. Syempre, mas maganda paslant din yung pangkakatang natin sa ilalim. Ayan, so kuha tayo ng ilan. Kasi isa-isa nating le-levelin to. So maaari guys na hindi siya ma-level ng tama kasi ni-level ko yung rack. Iba yung level niya. Ayan, iba yung level nitong rack. Tayo nyo, nandito yung bula. Saka dun sa level niya dito. Ay hindi, pareho pala. Ayan, kung ano na sinasabi ko. Ayan, so lalagyan muna natin dito sa side na to. Titingnan natin kung okay siya. Ayan, wala ka muna kayo dyan. Tingnan natin. Yan natin. So ito yan, lalagay natin yung makapal na side dito. Yan. Yan, tingnan niyo yung tsura. Yan, ganyan siya. Yan, tapos titingnan ko yung level. Yan, di pa sapat. Lalagyan pa natin ng isa ngayon. Okay. So tingnan niyo yung kinalabasan. Yan, medyo nasa gitna na. Ngayon para sa akin medyo okay na yun, pero tatry natin lagyan pa ng isa. Ayan. Okay. Ayan, so ngayon after lagyan ng isa pa, medyo mas okay pa siya. Ayan. Ngayon gagawin natin, since tatlo yung nilagay ko dito sa side na to, tatlo din yung ilalagay ko dun sa kabila. So tapos na natin i-level. Ayan, ito na yung na-level natin na tabs. Ayan, medyo kailangan ko na lang pantay-pantayin. Ayan, mamaya ayusin ko yan. Nagulo kasi nung nilibel ko eh. Ayan, pantay na ulit. Ayan, okay na ulit.
So, kailangan ko na lang iusog ulit kasi na sinipa ako nga. Pero level na yan. Okay yan. So, ginamit ko doon isang tiles. Ayan, mga sinirang tiles. Ayan, tapos yung shims. Ayan, so, ito kailangan ko i-correct. Tas yun. Tapos, ang susunod natin gagawin mga boss ay lilinisin yung mga tabs. So, hindi ko na siguro i-video yun. Tapos, ang plano nga pala dito ay ano lang, sponge filter. So, meron tayo dito mga sponge filter na binili. Ayan, tapos yung mga meron pa tayo doon, yung mga extra pa tayo dyan. So, ito naman yung 380 ang size nito. Ayan. So, meron tayong link dyan sa baba ng video natin. Ayan. So, i-edit ko pa tong video na to. So, medyo mahaba na. Maaring may part 2. Ayan. So, panoorin nyo sana lahat. Ayan, kung interested kayo dito sa setup na to. Ayan. Tapos, mabubuo natin. Ayan. So, kasi hindi ko pa alam kung since ito lang yung compressor natin, 35 watts dito sa kabila. Hindi ko pa alam kung kakayanin niya kasi may tatlo tayong airstone dito. Ayan, yung tatlong, ang lakas kasi ng airstone niya, yung pang BBS natin. Ayan, so hindi ko pa alam kung sasapat yon. Kaya gagawin ko modular muna yung air system. So hindi ko pa rin alam kung dito ko siya puputulin. Ayan, nakita niyo yung tubo natin dyan. Yung ginawa ko nung previous video natin. Ayan, may extension kasi yan naka-ready yung putulin. So, puputulin ko doon, tapos padadaanin ko dito, or dito ko na lang siya padadaanin sa labas. Kasi pag dito sa labas, maaaring maarawan yung hose, baka rumupok. Ayan. So, gusto ko sana dito sa loob. Ayan. Kaya lang, pag dito sa loob, pangit naman kasi merong nakabitin. Ayan. So, yun yung mga pinag-iisipan natin. So, medyo mahaba na yung video. So, maaaring ito yung part 1 mga boss. Ayan. So, ito yung kinalabasan muna. And then, susunod natin ay yung filtration system, yung air system nitong bago natin tab. Ayan, so kung gusto niyo mapanood kung paano natin sinetap yung mga yan, meron tayong video niyan. Ayan, yung kung paano pinagkapang yan sa taas. Ayan, mapapanood niyo yan, tsaka yung mga system natin sa kabila. Okay? So, yun lang muna yung dito sa first part natin. Kung sakaling ito yung mapanood nyo, ayan, kasi sobrang haba na. Ayan, then abangan nyo yung part 2. Doon tuturuan ko kayo ulit gumawa ng modular na air system. Ayun, gamit yung mga correct parts. Ayun, para lahat bibili niyo na lang. Ayun, mas makakatipid kayo kasi bibili kayo ng mga epoxy. Ayun, 200 yung epoxy. Unless marami kayo epoxy. Okay? Ayun, so yun lang. Maraming salamat. Kita-kita tayo susunod na video at saka kung may tips kayo sa akin, ayun, comment down below. Okay? So kita-kita tayo.